Tigilan mo na ako, Gadon. Ponciano, sumama ka na sa akin papabalik sa Biringan. Baka nakakalimutan mo ang mga obligasyon na iniwan mo sa amin. Gadon, hindi na ako babalik sa hayop na lugar na yan. Tigilan mo na ako. Hindi, Ponciano. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Tay? Tay! Ben, lumayo ka. Tay, bakit? Sino ba nagsasalita na yun? Bakit hindi ko siya makita? Si Gadon. Yan na naman siya. Gadon? Sinong Gadon? Hoy, kung sino ka mang lintik ka, tigilan mo tatay ko, ha? Sasama sa akin ang tatay mo sa ayaw at sa gusto niya. Hindi! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Ben. Isa po akong aktibong pulis dito sa aming probinsya na hindi ko na lang papangalanan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, karanasan ng aking itay na si Ponciano na mahigit 4 na dekadang nawala sa probinsya ng Samar. Awang-awa ako sa kanya sa tuwing nakikita kong gano'n ang sitwasyon niya. Palagi niyang sinasabi na sinusundo na raw siya ni Gadon at ibabalik daw siya sa Biringan. Ni minsan hindi ko nakita kung sino ba si Gadon, pero naririnig ko ang boses niya. Sa tuwing gano'n ang sitwasyon ni itay, lumalabas din ang pagkagalit ko. At nawawala lang si Gadon sa oras na magpaputok na ako ng baril. Ayon kay itay, ang lugar daw ng Biringan ay hindi totoong maganda. Taliwas ito sa bulong-bulungan ng marami. Dagdag pa niya, hindi lang daw mga engkanto ang nakatira doon. Meron din daw mga aswang na siyang lalong mas nagpapahirap sa kanyang sitwasyon. Sa mahigit 4 na dekadang pagkawala ni itay, lagi siyang pinahihirapan, inaalipusta, binubugbog ng mga nakatirang aswang sa Biringan. At ang hinding-hindi ko makakalimutan, ang nag-alis daw kay tatay doon, walang iba kung hindi ang lalaking albularyo na nagngangalan na Nolesto. Ito ang aming kwento ni itay. Sana'y inyong pakinggan hanggang sa dulo. Simulan na natin. Bumalik ka rito, Gadon! Hayop ka! Makakaganti rin ako sa'yo! Tay, wala na. Umalis na yung boses. Tay, magkwento ka naman. Ano bang nangyari sa'yo? Malapit na akong magretiro sa serbisyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagkukwento. Anak, sige, napapanahon na siguro para ikwento ko sa'yo ang mga naging karanasan ng itay mo nang mapunta ako sa lintik na lugar na yon. Maliit pa lang ako noon, Commander. Halos nasa 12 siguro nang magpaalam sa amin si itay. Si itay nga pala ay dating PC o miyembro ng Philippine Constabulary na minsan nang nag-awol, kaya't naging isa na lang siyang bounty hunter. Palagi kasi siyang tinatawagan ng isang opisyal.
Pasok! Sir. Oh, Ponciano! Ikaw pala. Halika, tuloy ka. Sir, pinatawag niyo raw ako, sir. Oh, may trabaho ka. Wala ho, sir. Good! Siya nga pala. Siya, si Mr. Bogard. Ikinagagala kitang makilala, Ponciano. Sir Bogard, ano ho bang papatrabaho niyo sa akin? Hindi ko masasabing isa kang magaling na sundalo. Pero, rekomenda ka sa akin ng iyong opisyal. Sana, hindi ka matulad sa mga nawala. Ano hong ibig niyong sabihin? Ponciano, si Mr. Bogard. Siya ay merong nag-iisang anak na doktora. Doktora? Si Aina. Nawawala ang anak niyang si Aina. Dahil sa isa ka namang mahusay na bounty hunter. At wala ka namang trabaho dahil wala ka na sa serbisyo pero gusto kitang tulungan. Ngayon, nirecommend kita kay Sir Bogard. Bibigyan kanya ng tamang halaga o kapag natuwa pa siya sa iyo at nagawa mo ng tama ang trabahong paghanap sa kanyang anak, siguradong bibigyan ka pa niya ng bonus. Tama ba ako doon? Tama. Ito ang larawan ni Aina. Maganda ho pala. Talagang maganda. Dahil sa kagandahan ng anak ko, mukhang kinorsyon na ng engkanto sa Samar. Bueno, Ponciano. Magbibigay ako ng 100,000 kapag nakuha mo ang anak ko. 100,000? Malaki yun. Talagang malaki. Makapagpapatayo ka na ng sarili mong bahay. Halika rito, Ponciano. Ibibigay ko sa itong instruction. Dito sa lugar ng Pagsanghan Samar, diyan huling namataan ang anak niyang si Miss Aina. Ngayon, pagpunta mo diyan maraming nakatirang lokal. Magtanong-tanong ka, pero huwag kang basta magtitiwala. Dahil naniniwala akong sa lugar ng Pagsanghan Samar ay mayroong mga taong kakuntsaba o kaya naman may tinatawag na portal. Portal yung daanan, sir? Tama ka roon. Marahil, sa mga lokal dyan ay hindi na bago ang ganong usapin. Ayon kay Sir Bogard, meron siyang mga inutusan na mga private detective para hanapin ang anak niyang si Miss Aina. Ang problema magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagre-report. Ang iniisip ko dyan, Ponciano, baka naman yung mga private detective na kinuha ko'y kinuha na rin ng mga engkanto. Malapit na sa Pagsanghan Samar. Yung lugar ng Biringan. Naniniwala po kayo doon? At bakit naman hindi? Naniniwala ako dahil sa tanda kong ito. Ganun ho ba? Ngayon ganito, Ponciano. I-issuean kita ng baril. Iko-coordinate na rin kita sa nearest constabulary station doon. Para walang bulilyaso. Mag-i-issue rin ako ng mission order mo. Para kung sakaling anuman ang mangyari meron kang ipapakita sa mga tropa doon. Yes, sir. Sir? Siguro naman. Bago ko simulan ng mission na ito, pwede naman siguro akong bayaran kahit kalahati. Walang problema sa bagay na yon. Bibigay ko ang 50,000. Pagkatapos noon, ibibigay ko pa ang hulihan. Ponciano, ayaw kong isipin mo na meron akong komisyon dito. Sir, wala naman po akong sinasabi, sir. Magaling kung ganoon. Hanggang ngayon matikas ka pa rin. Kahit na matagal ka ng awol, dala mo pa rin ang pagiging isang tunay na militar. Matikas. Higit sa lahat, disiplinado. Yan ang hinahanap ko. Ponciano, huwag akong mapapahiya kay Sir Bogard. Gawin mo ng pulido tama ang trabaho. At aasahan kong uuwi ka ng buhay kasama mo si Miss Aina. Yes, sir. Tuwang-tuwa noon si Itay. Nang umuwi ito sa bahay bit-bit
ang 50,000. Dahil sa ako'y meron ng isip nung mga panahon na yon. Kitang-kita ko nang iabot niyang buo yon kay inay. Sabay-sabing, may misyon ako. Ano? Teka, saan galing tong perang to? Ang laki naman nito. Pinatawag ako sa kampo eh. O tapos? Merong isang matanda ron, si Mr. Bogard. Ngayon, magbabayad siya ng 100,000. 100,000? Ang laki naman nun. Oo, kapalit yan ng paghahanap ko sa anak niya. Bakit? Anong nangyari sa anak? Nawawala raw eh. Ayon sa report, huling nakita yung anak niya doon sa Pagsanghan, Samar. Samar? Aba, Ponciano, ang layo nun. Ano ka ba naman? Kailangan kong tanggapin ang trabahon to. Para sa atin naman to eh. Tsaka di ba, doon sa lugar ng Samar may mga engkanto? Baka naman kinuha ng engkanto yung Miss Aina na yun. Yun din ang sabi ni Mr. Bogard. Pero, hindi ako naniniwala sa mga engkanto. Siguro, baka sumama lang yan sa kasintahan niya ng hindi alam ni Mr. Bogard. At kapag napatunayan ko, ano man ang mangyari, iuuwi ko rito si Miss Aina. Paano kung magsumbong sa mga constabulary doon yung mga tao na kinidnap mo yung Miss Aina kasi tinangay mo? May dala akong mission order. May issue din ako na baril. Kaya walang problema. Linis na lahat ng dadaanan. Tay! Alis kayo, Tay! Oh, Ben. Alis ako. Pero huwag kang mag-alala. Pagbalik ng Itay, lilibot tayo sa magandang parke dito sa Manila. Talaga, Itay! Yay! Tay, pag uwi mo, kwentuhan mo na naman ako, ha? Oo. Kukwentuhan kita ng mga karanasan ng tatay. Sige na. Hindi na ako kailangan pang magsayang ng oras. Nangangako ko sa inyo mag-ina ko. 1 linggo lang. Babalik ako rito ng buhay. Ibabalita ko sa inyo kung paano ko nabawi yung doktora na si Miss Aina. Yay! O sige na, Ponciano, mag-iingat ka, ha? Oo naman. Hep hep hep! Teka sandali lang po mga ginigiliw kong tagapakinig. Kung naririnig niyo po yung ingay, yan po ay dala ng malakas na bagyo sa araw na ito. Pagpasensyahan niyo na kung dinig po sa ating recording. Hindi po talaga may iwasan dahil ang bubong po natin na yero at meron lang kisame. Sana'y inyong pagtiyagaan pa rin ang nating napakagandang kwento. Tara at ituloy na po natin. Bago sumakay si tatay ng bangka, meron siyang nakausap na isang lokal. Ayon sa isang lokal na yon, bakit daw hinahanap nito yung Dalos City of Biringan? Ayon kay Itay, meron daw siyang pupuntahan na kaibigan. Nagsisinungaling na lang siya upang hindi malaman ng mga ito ang sikretong misyon niya sa lugar na yon. May nakausap din siyang isang pulis. Pero hindi nagpakilala ang Itay na dati siyang PC. Ayon sa pulis na kausap ni Itay, mag-iingat na lang siya. At kung sakali mang tuluyan siyang sasakay ng bangka, kung ano raw ang makita niya habang nasa biyahe, huwag na lang siyang magsasalita o magre-react. Isang magandang paalala yon, kasi alam niya sa kanyang sarili na hindi siya lolokohin ng tropa. Nang sumakay na si Itay sa bangka, napansin niyang yung nag-ooperate noon ay hindi kumikibo sa kanya. Kahit na anong pagtatanong ni Itay, ayaw kumibo ng lalaki. Hanggang sa nang makatawid na sila at nakatungtong na siya sa Pagsanghan, Samar, hindi pa rin siya kinikibo ng lalaki. Bit-bit ang malaking bag. Patuloy na naglalakad si tatay. Nagtanong siya sa isang babaeng tambay. Tinanong niya kung meron ba siyang nakikitang gantong itsura ng babae. Ayon sa mga ito, na minsan daw ay hindi nila nakita ang itsura ng babaeng yon. Sinabi naman ni Itay na ang babaeng to ay isang doktora. Doktora na mahilig pumunta
sa mga liblib upang manggamot ng libre. Ganun pa man wala siyang nakuhang tamang sagot mula sa mga tao doon. Pero napapansin ni Itay habang siya'y nakikipag-usap sa mga tao, para bang merong gustong lumapit at manghimasok sa usapan nila. Kaya't siya na ang nagkusang lumapit. Tinanong niya yung lalaking kanina pa nakatingin. Brad? Ano ho yan? Kasi kanina ko pa napapansin, tingin ka ng tingin. May gusto ko bang sabihin? Kasi Brad, narinig ko may hinahanap ka raw na doktora at dito sa pagsanghan nawawala, totoo ba? Oo, baka nakita mo si Miss Aina. Parang namumukaan ko siya, Brad eh. Parang siya medyo matangkad ba? Oo. Ayun, oo nga, tama, nakita ko yan, pero Brad, nandun ako nang sa gilid nung pasigan. Tapos siya, pasakay na ng bangka, papatawid na. Ibig mo sabihin, papalis na rito, ganun ba? Oo, tama. Paalis na siya, kaya yung hinahanap mong tao na yan, parang palagay ko hindi siya rito nawawala, Brad eh. Sigurado ka? Oo, Brad, sigurado ako. Ganun ba? Sige, Brad, sige, maghanap pa ako ng ibang impormasyon, baka mamaya malikmata ka lang. Sige, ikaw Brad, kung di ka naniniwala sa akin, sige, malaya ka namang magtanong. Pero Brad, ano yun? Huwag kang gagawin ron ha. Saan? Doon sa malaking puno na yun. Bakit? Anong meron doon? Portal yun. Portal? Naisip noon ni Itay na mukhang ito na yata ang sinasabing daanan ng mga engkanto, na kung tawagin ay portal. Kahit na siya'y pinagbawalan gumawi roon, gumawi pa rin doon si Itay. Ayon sa kanya, habang pinagmamasdan niya ang punong yun, nangingilabot siya, Commander. Bagamat araw na araw pa naman yun. Tapos napansin niya yung mga taong dumadaan hindi lumilingon sa puno na yun. Hanggang sa merong dumaan na isang babae na merong bitbit na batang lalaki. Tinanong niya ito kung saan ba matatagpuan yung sinasabing portal. Sandali! Ito ba yung portal? Ito ba yun? Iiling-iling daw yung babae. Tapos yung bata parang takot na yumakap sa ina. Kung ganon, heto na nga yun. Portal! Iluwa mo si Miss Aina. Biro lang. Mabiro pa rin si Itay kahit na gano'n ang sitwasyon. Siya kasi yung klase ng taong palangiti at mahilig magsalita ng hindi nararapat. Inikot-ikutan ni tatay ang puno na yon. Kahit sabihing nangingilabot na siya. Pag-ikot niya sa kabila, tumayo siya tapos nagsindi ng sigarilyo. Pag-angat ng ulo niya, napansin niyang parang merong kulay itim na aninong nanggaling sa likod ng isang malaking puno tapos pasilip-silip sa kanya. Sino yan? Sino yan? Hindi ako natatakot sa iyo ha? Sino yan? Ganun pa man, hindi na muling nakita ni Ita yung sumisilip na anino. Dahil sa hindi rin naman siya kumbinsido na ito yung tinatawag na portal. At higit sa lahat, hindi siya naniniwala sa mga engkanto. Naglibot-libot na lang si Itay sa lugar ng pagsanghan Samar. Sinubukan niyang muling magtanong. Meron siyang nakilala na isang matandang babaeng. Tatawagin na lang natin sa pangalan na Aling Conchita. Si Aling Conchita ay nakatambay sa gilid ng kanyang bahay. I-describe lang natin ang bahay niya. Isang maliit na kubo na merong hindi kalakihan na nakatanim na guyabano sa gilid ng bahay. Tapos, merong duyan na nakasabit. Nakapatugon yon sa guyabano at sa kubo ng matanda. At yung matanda ay kasalukuyang nagduduyan nung araw na yon.
Tao po. Tao po. May tao rito. Magandang araw ho. Magandang araw. Sa tipo mong yan mukha kang dayuhan. Aakyat ka ba ng biringan? Lola, Ponsyano nga ho pala. Ponsyano. Hindi ka taga rito? Opo. Aakyat ka ba ng biringan? Lola, huwag niyong lakasan. Bakit? Hindi na bago sa akin yung mga katulad mong naliligaw dito at nagtatanong. Ano bang kailangan mo? Lola, totoo ba biringan? Aba, taga rito kami malamang. Sasabihin naming totoo. Katunayan nang galing na ako doon. Ano? Galing na kayo doon? Oo, at kauwi ko lang. Kauwi niyo lang? Biro lang. Matagal na rin ako nakauwi, halos 1 dekada na rin. Pero matagal na akong naroroon. Lola, baka ho nakita niyo tong babaeng to. Saan? Sa biringan ba? Hindi ho. Mawalang galang na po pero hindi po ako naniniwala sa biringan na yan, sa mga engka-engkanto na yan. Hinahanap ko po itong babaeng nasa larawan. Isa po siyang doktora na nagtungo rito sa Pagsanghan Samar para tulungan ang mga tao sa liblib. Meron po kasi siyang mababang puso para sa mga taong naghihirap na walang kakayanan magpagamot sa mga ospital. Ganun ba? Oo. Nakita ko itong babaeng to. Talaga ho? Nakita ko siya. Saan ho? Para... Kaya lang. Baka hindi ka na umabot. Ho? Anong ibig niyong sabihin? Baka hindi ka na umabot na makita at makilala ka pa ng babaeng to. Dahil sa pagkakaalam ko, gustong-gusto niya sa lugar ng biringan. Ha? Ibig niyong sabihin, totoo ang biringan. Kahit kanino ka magtanong dito sa Pagsanghan. Ganun ba? Kung hinahanap mong babaeng yan, huwag ka nang umasa na sasama sa sayo. At isa pa, sa oras na mapasok ka sa biringan, nasisiguro ko sayo. Na ano ho? Na hindi ka na makakabalik doon sa oras na ikaw ay magkaroon ng maling desisyon sa buhay. Ha? Lola naman eh. Ano nga po? Ako po'y nagtatanong ako ng matino. At sumasagot din ako ng may katotohanan. Ha? Halos natutulala si Itay sa sinasabi ng matandang yun. Akala niya nagbibiro lang ito. Hanggang sa meron siyang itinuro. Yung punong pinanggalingan niya. Yun daw ang isa sa portal na lusutan ng mga engkanto. At ayon pa sa matandang yun, hindi lang daw engkanto ang lumalabas doon. May lumalabas din daw na aswang doon na nanggagaling sa lugar ng biringan. Totoo ang mga engkanto at mas lalong totoo ang mga aswang. Sa oras na lumabas ang aswang dyan sa portal na puno, hindi po pwedeng walang mawawalang dayuhan. Anong ibig niyong sabihin? Lalabas lang dyan ang mga aswang sa portal kapag alam nilang meron dayo. At kapag minalas, baka hindi sila dalhin sa biringan. Baka dalhin sila sa kanilang pinagtataguan at gawing palahian. Palahian? Oo. Punlaan ang tawag nila doon. Iho, nakita ko ang babaeng yan sa lugar mismo ng biringan at gustong-gusto niya sa lugar na yon. At huwag kang mag-alala kung ayaw nang sumama sa'yo ng babae kung sakaling makarating ka sa biringan. Bibigyan kita ng paraan para makalis doon. Ano hong paraan? Sabihin mo lang na gusto mo nang umuwi. Sabihin mong namimiss mo ang iyong mga mahal sa buhay. Mababait naman sila doon. Huwag ka lang magpapakita ng kayabangan. Sige ho. Alis na ho ako. Teka, sandali lang. Hindi mo ba tatanungin kung sino ako? Sino ho ba kayo? Hindi bale. Isa akong albularya.
Albularya? Maraming beses na akong nakapunta ng Biringan. At alam mo ba, ang Biringan hindi nakikita ng normal na mata ng mga katulad mo. Pero ako, magmula rito sa aking inupuan, tanaw na tanaw ko ang Biringan. Hayun, no? Asan? Wala naman, lole. Hindi nga makikita ng mata mo yun. Pero, sa oras na isuot mo ito, Ano yan? proteksyon, para hindi ka nila kayang iligaw. Isuot mo ito. Ibibigay ko sa ito ng libre. Sige po. Pinasuot sa kanya ng matandang albularya ang sinasabing proteksyon. Nang lumingon si Itay sa itinuturo nito, nakakita siya ng parabang isang mataas na building na merong nakakasilaw na liwanag. Pero wag ka. Araw na araw nung oras na yon, Commander. Sige na, lumakad ka na. Sana'y makumbinsi mo ang doktorang yan na sumama sa'yo. Tandaan mo ang sasabihin ko sa'yo, ha? Iho. Kapag gusto mo nang umalis doon, sabihin mo lang sa kanila na gusto mo nang umuwi. At huwag na huwag kang kakain ng kanin na kulay itim. O kaya naman kahit na anong pagkain na iaalok sa'yo ng mga taong mapagkunwari sa lugar na yon. At iiwasan mo ang mga maangas na mga engkanto at mga kabarkada nilang mga aswang. Maraming aswang dyan sa engkanto at hindi lang yon. Meron din akong katulad na albularyang nakatira dyan na nagtatago. Tinatakasan nilang pilit ang demonyo para hindi sila mahagilap ng mga yon. Manang, nakakatakot naman ho yung sinasabi nyo. Hindi na ho totoo yan. Sige na, ikaw na ang makapagpapatunay sa oras na makapunta ka sa lugar na yon. Sige ho, salamat ho. Sa totoo lang, Commander, nakaramdam si Itay ng takot. Lalo na't nang isuot niya yung sinasabing proteksyon. Inabot na siya ng dilim. Marami siyang napagtanungan, pero karamihan walang kwentang sagot ng iba, maliban lang sa matandang albularya. Naisip noon ni Itay, nasa banda ng dulo ng pagsangansamar, doon na lang muna siya matutulog at magpapalipas ng gabi. Bilang dating isang sundalo, sanay siya sa ganung buhay. At dala niyang malaki niyang bag, nilabas niya ang mga nasa loob noon. Nagtayo siya ng isang camping tent. Naglabas din siya ng lulutuing kanin at isang isda. Habang nagluluto doon si Itay, napansin niyang parang may tao. Hindi man niya nakikita yon, pero naririnig niyang nagsasalita. "Sino yan? Sinong nandyan?" Nakita na tayo. Tara, lapitan natin yung tao. "Oo, nakita ko kayo. Asan ba kayo? May kailangan ba kayo sa akin? Lumapit kayo rito." Andiyan na. Laking gulat ni Itay, kasi sa tapat lang pala ng isang malaking puno na hindi kalayuan sa kanya lumitaw ang isang lalaki. "Teka, ba't nag-iisa ka? Akala ko dalawa kayo." Umalis na yung isa. Natakot yata sa'yo. Ganun ba? Bakit naman? Ba't kayo matatakot sa akin? Wala man akong ginagawang masama. Anong ginagawa mo rito? Brad, baka nakita mo tong babae sa larawan. Nakita ko siya. Ha? Talaga? Kailan? Kanina lang. Oo? Pwede mo ba akong dalhin sa kanya? Sige. Pero teka lang. Bago ang lahat, ako nga pala si Gadon. Gadon. Ako si Ponciano. Alam ko, kanina pa kita nakita dun sa matandang albularya. Ganun ba? Kanina pa kita gustong lapitan. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na huwag kang maniniwala sa baliw na yon. Maraming nagsasabing baliwang matandang yon. Ganun ba? Para namang
Hindi totoo yung mga sinasabi nun eh. Talagang hindi totoo. Yung sinasabi niyang biringan, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, yung doktora na yan, nakita kong sumakay ng bangka. Tapos, pumunta siya doon. Gusto mo, Brad, isama kita ron? Ano? baka pwedeng bukas na. Gabi na eh. Wala na tayong makikita. Ganun ba? Kung gusto mo, samahan na lang kita ritong matulog. Total, bagong salta ka lang dito. Hindi mo alam kung anong ugali ng tao meron dito. Pero pagkasama mo si Gadon, sigurado akong hinding-hindi ka magagalaw ng mga lukulukong tagapagsanghan. Sige, sabi mo yan ha. Umiinom ka ba? Nang alak. May dala ako rito, isang bote pampatulog. Hindi masarap yan. Mas masarap to. Ha? Teka, saan ang galing yan? Wala ka namang hawak kanina. Hawak ko to kanina pa. Hindi mo ba napansin? Hindi, wala ka talagang hawak kanina. Nakita kitang lumalapit dito eh. Ay nako, madilim kasi. Halika, uminom tayong dalawa. Mag-celebrate tayo para sa tagumpay mo sa paghahanap sa babaeng doktora. Nag-inuman sila ni Gadon ng gabing yon, Commander. Napansin ni Itay napakalakas uminom ng lalaking yun. Bagamat hindi tinitikman ni Itay yung alak niya at ang iniinom ni Tatay, yung mismong dala niyang alak. Ang kinakatwiran na lang niya, hindi siya umiinom ng ganong klase ng alak. Paano ba naman? Sa tanang buhay ni Itay, ngayon pa lang daw siya nakakita ng alak na kulay itim ang nasa loob ng bote. At hindi lang yon, medyo malapot na mabaho ang laman ng bote na yon. Habang kainuman ni Itay si Gadon, nararamdaman niyang napakainit ng kwintas na ibinigay ng matandang albularya na parabang nagbibigay ito ng malaking hudyat na wag siyang makikipag-usap sa taong yon. Nang dahil doon, hindi siya naging kampante habang kausap si Gadon. At nang maubos na nito ang dala niyang alak, nagsabi ito ng busog na ako, kaibigan. Matulog na tayo. Oo, sige. Sandali lang. Ha? Bakit? Magtatabi ba tayong dalawa dyan? Oo, kung gusto mo. Lalaki naman tayo parehas eh. Hindi ako pwede dyan. Kung gusto mo, dito na lang ako sa labas. Oo, ikaw. Ikaw ang bahala. Fast forward. 3 oras na ang nakakalipas, hindi pa rin makatulog si Itay. Paano ba naman si Gadon? Habang ito'y nakahiga sa labas ng camping tent, napakalikot daw nito tapos salita ng salita. Huwag kayo mag-alala. Akin to. Ako ang unang nakakita sa kanya. Gadon? Brad. Sinong kausap mo dyan? Yung lamok. Kinakagat ako ng lamok. Kala ko kung sino na eh. Pati ba naman lamok kinakausap mo na? Oo Lintik ka. Ang dami mong nakuhang dugo sa akin. Sige, matulog ka na dyan, Brad. Dahil sa naiihi noon si Itay, binuksan niya ang camping tent. Tapos hindi niya namalayan. Sa pagyuko niya, biglang lumawit yung pangontrang binigay sa kanya ng matandang albularya. Nang makita yon ni Gadon, agad daw itong hinawakan tapos hinablot sa kanyang dibdib. Teka, ba't mo kinuha? Ito pala'y binigay sa'yo ng matandang yon. Walang kwenta. Ibalik mo sa akin yan. Hindi. Itinikom daw ni Gadon ang kanyang palad habang naroroon ang pangontra. Nang muli niyang ibuka yung palad niya, gulat na gulat si Itay dahil naging dahon yung batong pangontrang ibinigay sa kanya ng matanda.
Teka, Gadon, anong ginawa mo? Bakit naging... Sabi ko naman sa'yo, walang kwenta. Kaya nagmagic ako. Ginawa ko siyang dahon. Hinipan lang ni Gadon yung dahon na nasa palad nito at tinangay na ng hangin. Sige na, matulog ka na. Sandali, ihilang ako. Habang umiihi si Itay sa likod ng isang malaking puno, nagulat siya, Commander, dahil meron siyang natanaw na parabang isang napakataas na building. Tapos dinig niya yung parabang may nagpaparty. Kaya tinawag niya si Gadon nung oras na yun. Gadon, tignan mo yun. Ano yun? You know? Ano yan? Barko? Hindi, building yata yan. Eroplano? Hindi, building yata. Spaceship? Kulit mo naman eh. Building nga yung Gadon. Hindi totoo yan. Hindi totoo ang biringan. Mas mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Puntahan na natin yung doktora. Baka mamaya napaibig na yan sa mga kung sino-sinong lalaki lang doon. Baka hindi ka na umabot. Ha? Ganun ba? O, sige, tara. Agad na tiniklop ni tatay ang camping tent. Tapos sumama siya kay Gadon. Naglakad sila papunta sa gilid ng katubigan. Pagsakay nila doon, pinaandar ni Gadon ang bangka at nagtungo sila sa itinuturo nito. Nandito na tayo. Ha? Ito na yon? Wala namang bahay dito. Paano mo makikita? May mga puno. Papasok tayo sa puno. O sige, tara. Pagpasok nila sa makapal na bahagi ng lugar na yon, napakadilim, halos walang makita si Itay. Ganun pa man, hindi siya nagtitiwala sa kasama niya, kaya't yung baril niya palihim niyang hinahawakan habang ito'y nakalagay sa kanyang tagiliran. Anong problema? Bakit ang bagal mong maglakad? Kasi madilim. Wala akong makita eh. Halika na. Mararating na natin ang baryong yon. Ang baryong yun ay tinutulungan ng doktora. Hindi ko alam ang pangalan niya pero yung mukha niya kilala ko. Kaya't dadalhin kita roon para makuha mo ang dalagang yan. Maganda siya. Maraming lalaking magkakagusto sa kanya rito. Halika na. Oo, nariyan na. Sige. Yung sinasabi ni Gadon na baryong liblib, yung pala'y kakaunti lang ang bahay. Tapos biglang bumukas yung pinakamalapit na bahay sa kanila. Nakita niyang merong isang lalaking tumayo doon tapos nakasuot ng pambukid. Kita rin noon ni Itay na meron itong mahabang bolo sa tagiliran. Masamang masama ang tingin sa kanila ng lalaking yon. Hanggang sa nagulat siya dahil binunot ng lalaking yon ang bolo. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa baryo namin? Nako, ikaw ang kumuusap dyan. Teka lang, akala ko... Ang sabi ko, sino kayo? Sandali lang, Brad. Huwag ka magalit. Ako si Ponciano. At si... Teka, Gadon? Gadon, nasan ka na? Lumapit sa kanya yung lalaking merong hawak na bolo. Galit na galit yun kay Itay. Kinuwelyuhan daw siya nito tapos pilit na inaangat sa lupa at idinidikit yung muka nung lalaki sa kanya. Ang sabi ko, sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ha? Dayo ka rito, no? Teka lang. Nasakasakal ako. Pwede bang mag-usap tayo ng maayos? Nasaan ay kasama mo? Ha? Ewan ko. Bigla nga siyang nawala eh. Halika, dito tayo sa loob. Kinaladkad si Itay nung malaking mamang yun. Ipinasok siya sa loob ng kubo. Pasensya ka na, sinasal ko kanina. Nakakita kasi ako ng hindi mapagkakatiwalaan. Anong ibig niyong sabihin? Yung kasama mo, hindi siya mapagkakatiwalaan.
Dayo ka lang dito, di ba? Paano mo siya nakilala? Bigla siyang nagpakita eh. Masama ang taong yun. Hindi mo ba alam? Wanted siya rito sa amin. Ganun ba? Pasensya na, hindi ko kasi alam eh. Hindi bale. Bakit ka napunta rito sa amin? Anong kailangan mo? May hinahanap kasi akong tao. Ito larawan niya. Si Doktora pala. Kilala mo siya? Oo, nandito siya sa baryo namin. Tinutulungan niya kami rito kasi alam niya ang baryo namin. Naghihikaho sa hirap. At nanggagamot siya rito ng libre. Ang tawag namin sa kanya rito, Bayani. Nasaan siya? Pwede ko ba siyang makita? Syempre naman. Kaya lang baka tulog na siya. Pero hindi bale gigisingin natin. Isinama si Itay sa isang nakabukod na kubo. Kumatok doon ng lalaki tapos may nagbukas. Si Miss Ay na nga. Mang Romulo? Bakit po? Doktora. Pasensya na ako na abala kita pero may naghahanap kasi sa'yo eh. Dayo. Siya, naghahanap sa'yo. Miss Ay na? Sino ho kayo? Punsyano ho. Sige na, sabihin mo na. Huwag ka na mahiya, huwag ka nang tumingin sa akin. Miss Ay na, hinahanap ka ng tatay mo, ni Sir Bogart. Ano namang problema ng matandang yun? Matagal ka na raw hindi umuwi. Ang totoo niyan, report missing ka na. Ano? Kuya, hindi ako sasama sa'yo. Masaya ang buhay ko rito. Tsaka isa pa, may asawa na ako rito. Sino? Laking gulat ni Itay Commander dahil sa likod ni Miss Ay na may lumitaw na isang napakagwapong lalaki. Siya ang asawa ko. Hindi ko alam. Baka pwedeng umuwi ka muna tapos ipakilala mo siya sa magulang mo para hindi na siya mag-aalala sa'yo. Kuya, kung sino ka man, sabihin mo sa matandang tatay ko, hindi na ako uwi roon. Ito na ang buhay ko ngayon. Yun naman pala eh. Kami magpapatotoo ng mga taga rito na hindi nawawala si Miss Aina. Ganun ba? Pero sino siya? Asawa ko nga, di ba? Hi, Brad. Pwede ba tayong mag-usap? Bakit? Tungkol saan? Usapang lalaki kung pwede lang. Wag na. Mahal, kakausapin ko lang to. Sige. Pumunta sila sa gawi doon para kausapin ng sinasabing asawa ni Miss Aina. Brad, ako si Keenan. Ano bang kailangan mo? Brad, mawalang galang na kasi yung sigarilyo mo. Ganun ba? Pasensya na. Brad, yung asawa mo kasi, report missing na sa Maynila. Marami ng mga private detective ang binayaran ng tatay niya para hanapin siya. Brad, kung hindi naman kabawasan sa'yo bilang isang lalaki, baka naman pwedeng magpakita ka naman ng konting respeto sa binan mo. Sumama kayo sa akin. Sabihin nyo na mag-asawa na kayo, kung kasal man kayo o hindi. O kung nagsasama lang kayo, para yung tatay niya hindi nag-aalala. Alam mo bang, yung tatay niya nagbabayad pa ng malaki para lang mahanap yung anak kasi matagal nang hindi umuwi. Wala kaming pakialam doon. Basta kami nagmamahalan. Tapos, at ang importante, si Aina, hindi siya nawawala. Yun lang ba ang gusto mong sabihin? Brad, sandali lang, wag mo akong talikuran. Wag mo akong hahawakan. Nang hawakan ni tatay ang balikat ng lalaking si Keenan, ramdam niya yung parabang may tumusok sa kanyang mga kamay. Kaya nga medyo nautal siya nung oras na yon. Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Hindi pa ba kayo tapos mag-usap dyan? Tapos na, Mang Romulo. Dahil sa alam na ni Itay na doon matatagpuan si Miss Aina,
Meron siyang plano sa gabing yun. Umalis muna siya sa liblib na baryo. Lumayo muna siya ng konti habang nagaantay na matulog ang mga tao doon. At ang plano niya, kikidnapin niya si Miss Aina. Dadalhin niya ito ng sapilitan. Habang nakatambay si Itay sa ilalim ng isang malaking puno, laking gulat niya dahil biglang sumulpot si Gadon. Psst! Ano nangyari? Gadon! Ba't bigla ka namang nawala? Masungit yun si Romulo. Mag-aaway kami noon. Sabi ko sa iyo dyan matatagpuan si Aina. Hindi totoo yung biringan na sinasabi nila. Oo, totoo nga. Gadon? Ano yun? Pwede bang humingi ng pabor? Siyempre naman, magkaibigan yata tayo. Bakit? Ano yun? Gadon, ayaw sumama sa akin ni Miss Aina eh. O tapos? Plano ko sana, pagtulog na yung mga tao dyan sa baryo, kukunin ko siya ng sapilitan. Magpapatulong ka sa akin para kidnapin ng babaeng yon? Walang problema, maasahan ako dyan. Pasensya ka na, kung sinisiraan ako ni Romulo sa'yo, hindi naman totoo yun mabait akong kaibigan. Oo nga, napansin ko nga. Pero pwede ba? Walang problema. Kung gusto mo, magmamagic ako. Patutulugin ko ng mahimbing ang mga tao rito. Tapos kunin mo si Aina. Ako na ang magpapaandar ng bangka. Oo, sige. Yan ang gusto ko. Hindi alam ni Itay kung ano bang merong kay Gadon. Kung totoo bang kakaiba ang taong yon. Pero nung una pa lang napansin niya para bang meron itong kakaibang kakayanan. Nang sa tingin nilang tulog na ang lahat ng mga tao doon, unti-unti na silang lumakad papasok ng baryo. Tapos itong si Gadon, sumenyas na huminto sila. Teka, anong ginagawa mo? Ano pa? Magmamagic ako. Patutulugin ko ang mga tao. Yung mahimbing na pagkakatulog para makuha mo si Miss Aina. Sige, gusto ko yan. Akala ni tatay kung anong magic ang sinasabi niya. Isa pala itong wikang Latin na tanging si Gadon lang ang nakakaintindi. Halos 10 minuto yon sinasambit ni Gadon. Malakas ang pagkakasambit nito kaya't nang marinig yon ni Itay. Pakawari niya'y para siyang binaltog dahil hilong-hilo siya. Oh, anong nangyari sa'yo, kaibigan? Nahilo ka ba? Pasensya ka na't narinig mo pa ang aking orasyon. Walang iya ka, Gadon. Ano mong salita ba yun? Hindi ko maintindihan yung mga binitiwan mong salita. Latin yun. Sige na, kunin mo na si Miss Aina. Oo. Pinasok ni Itay ang kubo kung saan sila natutulog ng asawa nitong si Kinan. Nakita niya si Miss Aina. Mahimbing ang tulog sa kama tapos nakayakap sa isang saha ng saging. Alam niyang tulog na tulog din ng babaeng yon, kaya't hindi niya ito ginising. Kinuha lang ni tatay yung kumot, tinakluban ang babae tapos binitbit papalabas ng kubo. Nang makita na sila ni Gadon, sumesenyas ito ng Miss Aina, sumesenyas na si Gadon. Bilisan daw natin. Kahit na mahinang pag-ingit, walang narinig si Itay, kaya't patuloy siya sa pagtakbo habang bitbit si Miss Aina. At nang makarating na ito kay Gadon, nagpresenta ito na siya naman daw ang bubuhat sa babae. Dahil sa pagod na noon si Itay, pumayag naman siya sa gusto ni Gadon. Mauna ka na, sige na! Oo. Habang naglalakad sila papunta sa gilid ng katubigan, si Gadon nahuhuli sa kanya ng mga 3 dipa. Nang marating na nila yung bangka, nilingon niya si Gadon. Wala na ito roon. Gadon? Gadon! Lintik! Saan nagpunta yun? Gadon? Hanggang sa narinig na lang ni Itay ang malakas na sigaw ni Miss Aina sa madilim.
Sinundan niya ito kung saan papunta. Walang hiya ka, Gadon. Hindi ka pala mapagkakatiwalaan. Pasensya ka na. Ito lang ang tanging paraan ko para maging akin siya. Sino? Si Aina. Mahal na mahal ko siya. Ibalik mo siya sa akin. Kapag hindi mo siya binalik, mapipilitan akong barilin ka. Baril? May magagawa ba yung baril na yan? Walang magagawa yan. Ano? Teka, anong nangyayari sa'yo? Hindi! Isa kang aswang! Oo, isa akong aswang. Napakatanga mo! Tanga! Anong? Ginamit lang kita para makuha mo sa lugar ni Romulo ang babaeng to. Ngayon nagtagumpay ako. Humabol ka hanggat gusto mo. Kitang-kita ni Itay, Commander, nang biglang maglabas ng kulay itim na pakpak si Gadon. Kasabay no ng pagbitbit kay Miss Aina na hindi makatakas sa kumot at nilipad na kasing taas ng puno. Nang dahil doon napilitang paputukan ito ni Itay. Pero hindi niya pinatatamaan baka kasi si Miss Aina ay madamay. Walang iya. Kala ko okay na eh. Ayip ka, Gadon. Dahil sa alam ni Itay na hindi niya aabutan si Gadon, nagpasya ito na sumakay ng bangka at bumalik sa gawi ng pagsanghan Samar. Naalala niyang puntahan ang matandang albularya. Nung mga oras na yon, sasapit na ang 3:00 ng madaling araw. Pagdating niya sa bahay ng matandang albularya, nagulat siya dahil bukas yung pintuan. Pagpasok niya sa loob, nakita niya agad ang matandang nakaupo tapos nakatingin sa pintuan. Manang. Sinasabi ko na nga ba? Ho? Sinasabi ko na nga bang babalik ka? Anong nangyari? Yung binigay niyo ho sa akin Naging ano? naging dahon. Dahil nakuha sa'yo ng gabunan na si Gadon? Paano niyo po alam? Nandun ako. Gusto kitang bigyan ng babala pero hindi ako makalapit dahil sa nakakasulasok na pinakakawalan niyang amoy. Bukod pa ron, naghaharang siya ng nakakatakot na panglaban sa akin. Manang, tulungan niyo po ako. Tulungan saan? Nakuha po ni Gadon si Aina. Alam ko. Di ba sinasabi sa'yo ni Gadon na hindi totoo ang biringan? Oho. Ang totoo niyan, doon siya ngayon dinala ni Gadon. Teka, ang gulo niyo. Sabi niyo nandun siya sa biringan pero nakita namin siya sa lugar nung masungit na lalaki. Yung Romulo. Oh, alam mo bang hindi alam ni Miss Aina ang ginagawa niya sa oras na yon? Dahil ang nagpapanggap na asawa niyang si Kinan ay isa ding engkanto. Ang gustong mangyari ng mga engkanto iligaw ka upang hindi mo paniwala ang totoo ang mga biringan. Teka, yung Romulo, ano siya? Siya ay isa lang alipin ng mga nakatira sa biringan. Iyan ang panlilinlang nila. Gagamit sila ng mga aliping tao para linlangin kayong hindi totoo ang biringan. Kung nung una pa lang nakinig ka sa akin, edi sana hindi na umabot sa ganito. Teka, naguguluhan ako. Sige, dediretsahin na kita. Si Kinan, si Romulo at si Gadon ay magkakakilala. Ginawa lang nila na yon na panloloko sa'yo para nga iligaw ka upang hindi mo paniwalaan na totoo ang biringan. Ngayon, babalik ka pa ba doon?
Manang, hindi pa rin naman ako naniniwalang totoo ang biringan. Pero kung kaya niyong patunayan sa akin yan, kung kinakailangan isama niyo ako ron, gagawin ko ho. Sige. Sasamahan kita. Pero hindi ko may papangako sa iyo na may isasama kitang pabalik. Dahil meron kang sariling desisyon at merong haharap sa iyo na kung sino-sino doon. Sige ho. Bahala na ho. Pero, pwede ho ba ako magpahinga muna ngayon dito? Oo naman. Sige, magpahinga ka lang. Doon muna nagpalipas si tatay ng oras sa bahay ng matandang albularya. Nagising ito papasikat na ang araw. Gising ka na pala. Magkape ka muna. Manang, kailan ho tayo pupunta sa biringan? Mamaya pagkatapos mo magkape. Sige ho. Hindi pa rin naniniwala si tatay sa sinasabing biringan. Ito kasi yung taong sinasabi niyang to see is to believe. Ibig sabihin kapag nakita ko na lang tsaka ako maniniwala. Pagkatapos magkape ni Itay, sumama siya sa matandang kakaiba na ang kasuotan. Kung dati-rate duster na mahaba ang suot ng matanda, ngayon kakaiba na. Yung sombrero nito malapad. Tapos sa may pinakaulo nun, may nakabilot ng parabang dahon na nagmumula sa mga niyog. Itinali yon ng matanda sa sombrero niya. Tapos ang suot ng matandang damit parabang panglalaki na pangbukid. Teka Manang, ba't ganyan husuot nyo? Huwag ka nang magtanong. Panglalaki ho yan ah, basta. Ay, suot mo ito. Pinagsuot din si Itay ng sambrang pambukid. Tapos sinabi ng matanda na iwan na yung malaking bag. Hindi alam ng matanda na meron siyang bitbit na baril. Lumayo na sila sa bahay noon tapos pumunta sila sa magubat na bahagi ng sinasabing isa ring portal. Ang punong ito ay portal. Labasan na ito ng mga engkanto at ng mga aswang sa biringan. Manang, yung isa pang puno ron sa gawiron, iba pa ba yon? Oo, iba pa yon. Tignan mo ang paligid, halos walang taong naninirahan dito dahil hindi sila nakakatagal. Oo nga, pansin ko. Kahit araw na araw ng oras na yon, iba yung pakiramdam ni Itay sa lugar na yon. At baka hindi kayo maniwala sa susunod na mangyayari. Hinawakan daw ng matanda ang kanyang kamay. Tapos sinabi nitong papasok daw sila sa portal. Nasaan ba portal dyan? Wala naman eh. Basta halika, sumama ka na lang. Bigla raw silang nawala sa kanilang pwesto. Tapos napunta sila sa kakaibang lugar. Totoo nga ang sinasabi ni Itay na hindi talaga maganda ang biringan. Ayon sa kanyang paglalarawan, hindi rin naiiba ang biringan sa mga gubat na nakikita natin. May mga matataas na puno na kakaiba nga lang. Tapos ang mga bahay, mga kubo lang. May mga tao doon na parabang katulad lang din natin ng itsura, na naninirahan ng normal. Taliwas sa sinasabi nilang mga naglalakihang building. Ano ngayon yung nakita ni Itay habang umiihi siya ng kasama niya, si Gadon? Yun daw ay isang klase ng panglilinlang. Halika. Lumakad sila noon ng matanda. Tapos nakita niya si Gadon. Kasalukuyan daw itong kumakain ng hilaw na laman. Gadon! Paano ka nakapasok dito? Teka, kasama mo matandang yan? Siya ang nagpasok sa'yo dito? Aling... Yung matandang nagpasok sa kanya roon ay bigla na lang nawala sa tabi niya. Lumapit sa kanya si Gadon. Inaalok siya nito ng hilaw na laman. Gusto mo nito? Alam ko gutom na gutom ka na. Kain ka muna. Gadon, tigilan mo ako sa kagaganyan-ganyan mo ah. Wala na akong tiwala sa'yo.
Nasaan si Miss Aina? Huwag kang masyadong atat dyan. Kumain ka muna. Lumingalinga si Itay. Nakita niyang napakaraming matatandang babae at lalaki doon. Nakatingin lang sa kanya mga yon na parabang merong gustong sabihin. Tapos yung iba naman, mga nakasuot ng formal. Formal na pangtrabaho sa bukid. Ito na ba'y sinasabing biringan? Anong biringan? Mukha ba itong biringan? Ha? Yung sinasabing biringan na hindi naman totoo, magandang lugar daw. Maraming mga magagarang sasakyan, mga lumilipad na sasakyan at merong matataas na building. Ano? Yun bang nakikita mo ha? Ponsyano? Hindi. Mga kubo, bukid at taniman ng gulay. Mga ibon, kalabaw, baka. Oh, di ba? Eh di hindi nga totoo ang biringan. Kumain ka muna. Alam kong gutom na gutom ka na at saka natin pag-uusapan kung saan ko ba dinala si Miss Aina. Hindi na. May dala akong... Ano? Kunwari kinakapa ni tatay ang bulsa niya. Pero sinasalat lang niya sa kanyang tagiliran kung nandun pa ba yung baril niya. Laking gulat ni Itay dahil yung baril niya ay biglang nawala sa tagliran niya. Ayaw mo talagang kumain? Ayoko. Gusto kong makita si Miss Aina. Sige, nandun siya sa kubo na yon. Pinuntahan ni tata yung sinasabing kubo. Laking gulat niya dahil nandun ang matanda. Halika na. Nandito ho pala kayo. Kinakausap mo yung walang kwentang lalaki na yon. Manang, kala ko ba sa biringan tayo pupunta? Eto na ang biringan. Pero sabi nila, Ito ang totoong biringan. pero sabi ni Gadon hindi raw totoo ang biringan. Ano ka ba? Nasa biringan ka na. Tapos hindi ka pa rin naniniwala. Ang gulo. Hindi ko na alam kung sino bang paniniwalaan ko sa inyo eh. Ano ba talagang lugar to? Ito ang tinatawag na The Lost City of Biringan. Tapos nasa yung malalaking building, yung mga magagarang sasakyan, yung mukhang mayaman na lugar na para bang Amerika ang itsura. Ito na yon. Kahit na nung pagpapaliwanag ng matandang albularya, hindi niya nakikita yung sinasabing matataas na building at yung napakaliwanag na lugar. Taliwas na taliwas yun sa nakikita ng kanyang mga mata. Hindi nagtagal lumapit daw si Gadon at nakikipagsagutan ito sa matandang albularya. Huwag mo namang kasing loloko yung tao. Wala naman siyang nakikitang maliwanag na lugar. Walang building, walang lumilipad na sasakyan. Sa isip noon ni Itay, aswang si Gadon. Albularya naman ng matandang babae. Hindi kaya't gumagamit ng magic si Gadon para hindi nito makita yung sinasabing magandang lugar ng biringan. Nagsagutan daw si Gadon at yung matanda, kaya't lumayo na lang si Itay. Sumisilip siya sa bawat kubo hanggang sa nakita niya si Miss Ainang nagtatago. Miss Aina! Bakit? Miss Aina, gulong-gulo na ako sa lugar na ito. Napakaraming panglilinlang. Halika na, sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo. Hinahanap ka na ni Sir Bogard. Maawa ka naman sa tatay mong matanda na. Baka hindi mo na siya abutan. Wala akong pakialam sa kanya. Umuwi ka na. Brad. Oh, teka, Kinan? Di ka ba marunong umitindi? Nagmamahalan kami. Ayaw na niyang umalis dito. Kung ako sa'yo, Brad, ikaw na lang ang umuwi. Yun ay, kung makakauwi ka pa. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Si Miss Aina mismo ang kumindat sa asawa nitong si Kinan na para bang nagsasabing gawin na nila ang dapat. Si Kinan naman lumingon sa bandang kanan. Merong mga lalaking nakaistambay doon na nakasuot ng pambukid. May mga hawak pang lingkaw at pantabas. Lumapit sa kanila mga yon tapos dinampot si Itay ng walang kalaban-laban at ipinasok sa isang kubo.
Doon ay pinahirapan nila ng ilang beses si Itay. Latigo rito, suntok doon, bugbog dito, sipa doon. Hindi nagtagal nakita niyang si Gadon naman ang lumalatigo sa kanya. Gadon! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Yan ang dapat sa'yo. Aray! Kapag nakalabas ako rito, Gadon, papatayin kita. Hindi ka na makakalabas dito. Maraming beses siyang nilatigo ni Gadon, sinuntok, tinadyakan at kung ano-ano. Pagkatapos daw noon, ginawa siyang alipin sa bukid ng mga taga roon. Napansin ni Itay na napakahaba raw ng araw doon, tapos hindi man lang siya nakaramdam ng gutom o kaya naman ay uhaw. Fast forward. Sa pagkakatanda ni Itay, tumagal siya doon ng mahigit 2 linggo na purong katas lang mula sa puno ang kanyang iniinom. Meron daw kasing puno doon na kakaiba na naglalabas ng tubig. Binibigyan siya ng pagkain ni Gadon pero hindi niya kinakain, kaya't puro tubig lang na nagmumula sa puno ang laman ng tiyan niya. Kapag ayaw niyang magtrabaho, pinahihirapan siya ng mga nandon. Mas lalo na si Gadon. Grabing pagpapahirap ang ginagawa sa kanya. Minsan pa nga daw, ayaw na talaga ni tatay magtrabaho ng dahil sa pagod. Kaya't ang ginawa ni Gadon, nagpalit daw ito ng anyo. Tapos, nang iba ng itsura niya, sinubukan daw ni Gadon na waraki ng katawan niya gamit ang matutulis na kuko pero pinigilan lang siya ng iba roon. Ang sabi raw, hindi pa raw oras ng lalaking yon. Anong hindi oras? Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Hindi pa niya oras. Huwag kang magmabilis ka doon. Bumalik daw si Gadon sa dati nitong itsura, kaya't nagtrabaho na naman si tatay sa bukid. Ang lintik na kalabaw namang gamit noon ni Itay. Nakulay puti ang itsura, halos hindi rin daw napapagod sa kakatrabaho sa bukid. Kung siya pagod na sa pagtatrabaho, pero yung kalabaw ayaw pa raw tumigil. Makakalabas din ako rito. Asan na ba yung matandang yun? Nang makakuha si tatay ng pagkakataon, pinuntahan niya yung kubo kung saan makikita si Kinan at si Miss Aina. Kaya lang wala ito roon. At ang inabutan niya si Gadon at si Mang Romulo. Naghahagalpakan daw sa tawa mga yun. Magaling yung ginawa mo na yung Gadon. Talagang magaling, Mr. Romulo. Huwag kayong mag-alala. Kapag merong uling naligaw na tayo, akong bahala doon. May hina talaga ulo ng mga yon. Isipin mo ba naman? Aba, naniwala sila? Hoy, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nagtatrabaho ka doon? Tama na, Gadon. Patay na katawan ko kakatrabaho. Hayaan nyo na ako makalis. Wala na akong pakialam sa babaeng yon. Paano kung sabihin ko sa'yong hindi ka na makakaalis dito? Marami pang sinabi si Gadon na kung ano-anong pananakot. Binanggit din ito kami ni inay na naiwan sa bahay. Ang sabi daw ni Gadon, kapag daw hindi tumigil si Itay sa pagtatanong at sa pagtatangkang umalis sa lugar na yon, kukunin daw kami sa bahay para magsama-sama na raw kami sa lugar na yon. Sa loob-loob ni Itay, bakit kailangan dalhin doon ang kanyang mag-ina? Ganun na nga kahirap ang sitwasyon, tapos isasama pa sila doon? Tiniis na lang ni tatay ang ilang linggo pang pagpapahirap, pangbubugbog, panglalatigo sa kanya ni Gadon at ng iba pa roon. Nang makakuha siya ng pagkakataon, sinubukan niyang umalis sa lugar na yun. Ang problema, halos wala daw katapusan ng paghawi ng kasukalan sa loob ng kagubatan.
Sana ba ako? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hindi pa rin sumuko si Itay kahit na ito'y hirap na sa pagtakas sa lugar na yun hanggang sa nang minsan pa siyang humawi pa kanan. Nakakita siya ng isang lalaking nakatayo at may kausap na isang matandang babae. Teka, yung albularya yun ah. Manang! Lumapit siya doon at sinabi niyang ialis na siya sa lugar na yun. Ialis niyo na ho ako rito. Wala na akong pakialam doon sa babaeng yun kung ayaw niyang sumama. Hirap na ako dito. Ano? Kumain ka na ba? Hindi ho. Tubig lang ang laman ng sikmura ko. Hindi kita kayang ialis dito. Ako makakaalis ako rito. Pero ikaw bahala ka sa sarili mo. Pasensya ka na. Sandali lang humanang. Parang sinasabi niyong wala kayong magagawa para makalis ako rito ah. Baka nakakalimot kayo. Kayo nagdala sa akin dito. Pero hindi kita pinilit. Sa kagustuhan mong makuha yung babaeng yun, sumama ka sa akin dito ng maayos. Ganun ba? Wala na ba talagang paraan para makalis ako rito? Meron pa. Oh, talaga ho? Oo. Pero hindi tayo alis dito hanggat hindi natin kasama yung babaeng kukunin mo. Wala na ho akong pakialam sa kanya. Ayaw niyang sumama sa akin eh. Hindi. Kukunin natin siya. Teka, sino ho ba kayo? Halika. Hinawakan si Itay nung lalaking yun. Napakahigpit daw ng paghawak sa kanya. Pilit siyang sinasama nito pabalik sa kubo. Dahil sa wala rin siyang tiwala sa tao na yon, ayaw niyang sumama. Pilit siyang kumakawala pero hindi talaga siya binibitawan ng lalaki. Ano ba? Akala ko ba kaya ka sumama rito kasi gusto mong kunin yung doktora? Oo. Eh naman pala eh. Huwag mo sabihin wala ka rin tiwala sa akin. Hindi nga ho eh. Sino ho ba kayo? Isa akong albularyo. Ako si Nolesto. Pumasok ako rito dahil meron akong kailangan. Lalabas tayo rito ng kasama ka, pati yung doktora, pati yung iba pang mga taong hindi makalabas dito. Ho? Umiirap sa kanyang lalaking yon. Pero kahit na umiirap daw yon, nangingibabaw pa rin dito ang pagiging gwapo ng itsura niya. Nang dahil doon tila ba na kumbinsi si Itay na sumama sa lalaking yon. Pumunta sila sa kubo. Nandun na si Kinan, si Miss Aina nung oras na yon. Mamamatay na ba yon? Ha? Gadon? Malapit na. Kahit na anong gawin niya, hindi siya makakalis dito sa lugar na ito, Kinan. Tama! Patayin na natin dito ang taong yun. Hindi niya alam ang nangyayari sa labas ng lugar na ito. Maraming taon nang lumipas. Hoy! Teka lang, Nolesto. Anong ginagawa mo rito? Bakit bumalik ka pa rito? Nolesto, bakit? Anong ginagawa mo rito? Ngayon kakamot-kamot ka na lang ng ulo, Gadon. Bakit nga ba? Kukunin ko yung babae. Sinong babae? Yung babaeng yan. Ayoko malis dito. Ayaw mo? Kasi ano? Na-impluwensya na isip mo? Tignan mo ang itsura ng lugar na to. Maganda naman dito ah. Teka, sandali lang, sino ka ba? Kinan, sinole yan. Yung albularyo. Hoy! Kung gusto mong umalis dito, isama mo yung iba. Huwag tong asawa ko. Ganon. Kinan Isa ka palang engkanto. Paano kung lumapit ako sa Haring Engkanto rito at ipakiusap ko na kukunin ko na yung inaangkin mong babae na hindi naman talaga sayo? Nang sabihin daw yon ni Nolesto, biglang natahimik ang mga yon, lalong lalo na si Romulo at si Gadon.
Kunin mo na yung babae. Kukunin ko rin yung mga ibang tao rito na hindi makalabas. Nang kunin ni Itay si Miss Aina, wala itong nagawa. Hindi nagtagal umalis si Mang Nolesto. Pagbalik niya, meron na siyang kasamang 2 matanda at 2 binata. Alis na kami rito. Huwag na huwag niyong susundan tong taon to. At itong babaeng to. Pati na rin ang mga kasama ko. Sa oras na makita ko kayo sa labas ng lugar na ito, hindi ako magdadalawang isip pa patayin ko kayo. Gadon! Oo, Nolesto. Pasensya ka na. Yon ang dahilan kaya nakalabas si Itay sa lugar na yon. Pero, Commander, paglabas ni Itay, ni Miss Aina at ng iba pa, bigla raw tumanda ang itsura nila na hindi nila malaman kung bakit. Ang paliwanag sa kanila ni Mang Nolesto, iba raw ang ikot ng mundo sa lugar na yon. Kung doon mabagal, dito sa atin mabilis. Ganun ho ba? Oo. Kulubot ka na. Lalo na siguro kung nagtagal ka pa ng matagal doon. Si Miss Aina matagal na rin palang kulubot. Kaya't nang umuwi sa amin si Itay, Commander, matagal na akong pulis. Halos malapit na nga akong magretiro. Hindi na makilala ni Inay si Itay. Hindi na rin namin siya makilala. At ang naghatid pa sa kanya walang iba kung hindi si Mang Nolesto. Tapos yung tatay ni Miss Aina ay patay na nung panahon na yun. Tapos ang opisyal na nag-utos kay Itay matagal na ring nakalibing. Commander, awang-awa ako kay Itay kapag ganon ang nangyayari sa kanya. Minsan pa nga hiniling ko sana makita ko yung sinasabing Gadon para ako mismo ang pumatay sa kanya. Sa ngayon, matanda na po ako. At nangyari po ito matagal na panahon na rin. Sa ngayon po patay na rin ang aking Itay Ponciano. Wala na rin po ako nanay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa mga nakinig magmula una hanggang sa dulo. Pinasasalamatan ko rin po ang YouTube channel na ito dahil dito ko narinig yung taong nakatulong sa aking Itay. Maraming salamat po, Commander. Mabuhay ka po. Okay. Medyo naguluhan lang ako guys sa pagbabasa pero sinikap ko pa rin na ayusin. Okay? Sana'y kayo rin. Sana'y hindi kayo naguluhan. Sana'y nagustuhan nyo po ang kwento ng ating letter sender na si Kuya Ben na isa pong pulis nung mga panahon na yon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang inyong commander. Sana'y hindi po kayo nagsasawang makinig sa ating mga kwento. Salamat. Good night. Enjoy listening. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber at WhatsApp account. At siya nga pala, hindi ko ma-open yung Viber ko guys. Sa WhatsApp lang po. Yun medyo na-open ko pero yung Viber hindi eh. Ano bang nangyayari? Okay. Salamat pong muli sa inyong lahat.